Umiinit na world war sa pagitan ng Chinese Embassy at iba't ibang opisyal ng gobyerno. Nagpaalala ang Department of Foreign Affairs na huwag magpadalos-dalos kasunod ng panukalang ideklara na persona non grata sa Pilipinas sa mga diplomat ng Chinese Embassy. Ayon sa palasyo, alam din ng Pangulo ang nangyayaring bangayan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Band na sa munisipalidad ng Kalayaan, Palawan, si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuen, sa isang resolusyon na napagkasunduan ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan. Idineklara bilang persona non grata si Jing dahil sa anilay paglabag sa diplomatic protocol kasunod ng mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Bilang munisipalidad na may sakop sa malaking bahagi ng West Philippine Sea, partikular ang Kalayaan Island Group, isinaad sa resolusyon na ang mga residente sa nasabing bayan ay hindi mananahimik at hindi magpapadikta sa mga dayuhan pagdating sa pagprotekta sa karapatan at soberanya ng bansa. Nakita namin yung kahalagahan na bilang representasyon ng mga mamamayan, magigiting na mamamayan sa West Philippine Sea, kailangan namin tumayo para doon sa mga nanindigan para sa amin. Alam natin na hindi naman yan pupunta doon sa amin. Hindi naman sila bababa ng Pag-asa Island. But this is something that is symbolic that though we are a small municipality, ay naninindigan po tayo sa kung ano yung sa atin at naninindigan po tayo para doon po sa nakikipaglaban sa atin pong karapatan at para po sa ating kapakanan. Kinikilala naman ng Department of Foreign Affairs ang naging panukala sa Senado na ideklarang persona non grata sa Pilipinas ang ilang diplomat ng Chinese Embassy. Pero babala ng kagawaran, dapat na maging maingat para hindi lumala ang sitwasyon habang pinoprotektahan ang interes ng bansa. Nakausap po mismo natin si Secretary Tess Lazaro para ipaalam po sa mga kababayan natin kung ano ang stance ng DFA at ng pamahalaan. While it is within the remit of the DFA, such an action is an option of last resort, second only to downgrading of relations when diplomatic relations with a certain country has seriously fractured that no intervening remedy can stabilize the interaction and engagement. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas, which is why it should not be made lightly and decided only with careful and clear thought and preparedness for how it will shape the Philippines' strategic interests moving forward. Batid din ng Pangulo ang nangyayaring bangayan. Is the President more inclined to de-escalate or to take firm action? Pwede naman pong pagsamahin. Pwede naman pong magkaroon ng firm action with diplomacy. Samantala, patuloy ang pagtulong ng National Youth Commission para palawakin ang kamalayan hinggil sa karapatan at soberanya ng bansa sa gitna ng umiinit na usapin sa West Philippine Sea. Ayon sa NYC, mahalagang maintindihan ng mga kabataan ang kahalagaan ng issue at kasama sa kanilang advokasya ang labanan ang mga maling naratibo, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng Transparency Initiative. Kailangan marunong din tayo na tumindig tungkol sa mga paratang na ito dahil syempre, pag ikaw ay may bahay, kailangan protektahan mo ang bahay mo. Kaya sa ating mga kabataang Pilipino, sana mamulat kayo kasi ito pong issue na to, baka sumabog na lang sa mukha natin ng isang araw kung hindi po natin ito pinagtutuan ng pansin. So research. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.